I am so fortunate ba to have the opportunity to be awarded 49 combat medals, no? And the other awards. And katangi-tangi lang na sundalo na nakalaban po ng lahat ng armadong grupo, no? Naikwento ko na rin yan kanina na CPP-NP, MNLF, MILF, Abu Sayyaf, NATOARS, no? At ang sabi ho nila, yung Ariel Kerbin, matapang, no? Tumindig tayo, walang takot na lumaban sa kapayapaan, sa kaayusan, at sa malinis na pamahalaan, no? Gaya po natin dito, no? Marami naman na nagsasabi na yung Ariel Kerbin daw, malinis na tao. No? Totoo ho yun. Nanungkulan ako, nanilbihan ako na walang bahid ng kahit anong katiwalian. No? Gaya ninyo, bayani tayo. No? Lahat naman tayo, bayani talaga na marunong tayo na tumindig sa prinsipyo natin, tumitindig din, no? Naninindigan sa prinsipyo, tumitindig tayo sa mga kababayan natin na naaapi, no? O maliliit na. No? Galit na galit tayo sa korap na tao. Galit tayo sa mga kriminal. Galit tayo sa mga mapang-abuso. At lalo na ngayon, galit na galit tayo sa mga traidor. So, yung Ariel Kerbin, ano yan? Disiplinadong tao na sa edad ko 68, I can still do 300 non-stop push-ups. Nasubukan ko na rin namatay. At sabi nga ni nung isang nag-interview Manong, meron ka bang anting-anting? Ang sagot ko siguro meron pa tayong mission. Alam niyo yung sabi ko na nasubukan ko na namatay, I had 67 shrapnel rounds. I can probably, dati kasi nagsusuot ako ng t-shirt ba na pwede kong i-unzip na ganyan. Pinapakita ko. Ba't ipakita ko pa rin sa inyo? Yan. Ito. Yan. Pag nagtanggal ako ng parts, marami yan. Ito, lahat yan. Ito. So, hindi sabi na hindi 67, hindi 68, hindi 68, hindi 70, but 67 hits. No? So ngayon, sabi ko nga dun sa sa mga kausap ko kung ito lang patunay ba na kaya kong tumanggap ng ganitong karaming bahala ba or sa pagmamahal natin sa bansa, no? Pagmamahal sa taong bayan. At handa pa rin ako na tumanggap ng mas maraming bala para sa ating para sa bansa, all for love of country. At ang ko nga na sinasabi kung tayo pagkalooban ng ating Panginoon at pahintulutan tayo ng ating mga kababayan na manilbihan ulit, no? Manungkulan sa bayan, handa po tayo. No? Handa po tayo. I can always leave my comfort zone for a higher calling. I've been through a lot, no? Others might say na, Sir, pwede ka naman manahimik na o di ba parang, pero sayang lang yung binigay sa akin na panibagong buhay ni Lord. Kung I finally was able to catch up with my family, no, and became a responsible father. So why can't I offer myself to be a responsible father to our nation? You know, ikwento ko rin lang sa inyo yung nangyari sa buhay ko kasi I would have been the first general in my class. But God had to take away my freedom
for me to realize that career is not everything in life. He jolted me to my senses, took away my freedom. So as days turned into weeks, weeks turned into months, months into years, I became closer to my family. So this year, hopefully, all of them will be professionals. 7 of them. So if I'm asked, Sir, anong pinakamalaking accomplishment mo sa buhay? Sabi ko, hindi ho yung Medal of Honor, hindi ho yung mga medalya ko. All my awards pale in comparison with what I have accomplished as a father. I was awarded by the, yung foundation nila, Chief Justice Puno, Ulirang Ama. Ang di ba ang gandang pakinggan, ulirang ama. Ang tanong ng misis ko, Dad, ulirang asawa ka kaya? But, kita niyo yung kung minsan nga sabi nung mga nag-i-interview kung nakikipag-gera kayo, hindi ba niyo iniisip na may maiiwan kayo na pamilya, Hindi ako nag-isip ng gano'n. Na iniisip ko na yung kapakanan ng aking mga tao. I have to be decisive ba? Kasi kung namatay yung mga tao ko, alam ko na mas mahihirapan yung mga asawa nila, yung iiwan nilang pamilya. Pero kung ako may mamatay ako, tiwala ako na yung iiwanan ko ng pamilya ko, ang misis ko, kaya niya itaguyod yung mga anak ko. Kasi when they tried, they tried so hard to render me irrelevant last time. It was my wife who stood by me, who took the cudgels for me. And that's where yung media ba, na kakampi ko nung time na they were the ones who kept the fire burning. Kahit na when they see me smiling, it's time to move me to another facility. So I was moved in 5 detention facilities, one after the other. So ganun siguro nila nakita ba na itong tao na to, ibang klase ba na pagka ibang klase siyang lumaban sa kalaban, kung kalaban din siya, di ganun din siya, diba? So yung Ariel Kerubin, matapang, yung Ariel Kerubin, malinis, yung Ariel Kerubin, matapat, at may puso at dugong makabayan. So maraming salamat sa inyong lahat sa pagdalo dito, at pwede ho tayong mag-umpisa na parang magkwentuhan lang. You can ask questions, you can yung kanina kwento ko kanina nung umpisa pa lang na ang panawagan ko palagi kasi after what I've been through, I have seen and felt a lot of sufferings while out there in the field, fighting all these armed groups in actual combat. And while incarcerated twice, fighting for what I believed was right, experience being brought to the morgue. I was clinically dead. So why can't we all sit down, settle all our differences? Kasi kung ang tingin natin ang may pagkukulang yung gobyerno, then why don't you all sore face and then end all these armed struggles and help the government? Diba? Para yung panawagan ko na yan was really meant for the armed groups. Pero nung nag-start naman na yung mga yung alam niyo yung sabi ko nga, yung politics is so divisive. So kasama na rin sila na bakit hindi natin pag-usapan lahat ito kasi yung ekonomiya natin nagsasuffer na. And for as long as we remain this way, we will not progress. Alam niyo, nagkita kami ng isang makabayan na congressman sa Boracay.
I was a guest of honor speaker sa Prosecutors League of the Philippines in Boracay. Nung matapos ako render ng speech, in-approach ako, sabi niya, "Kuya, pwede ba magpa-picture sa inyo?" And then he told me, "You know what, pag ikaw pinapanood namin, sabi namin ito talaga, he is a ruthless warrior, a credible one. When he talk about peace, we should listen to him. War is so expensive." So, yun yung ano ko na, nagtataka sila, bakit daw yung isang warrior like me, ganito na peace advocate. Kasi nakita ko talaga, ang hirap na, ang yung feelings ko na nakakadali kami, ng kalaban namin, namamatayan ako. Samantalang pwede naman ito na, di ba, hindi mangyari kung maayos at papatakbo ng gobyerno natin. Nag-appear ako sa Congress, sabi ko sa kanila, our enemies, now my friends, because I became a rebel, they are no longer ideologues, but they thrive on issues. So for as long as these issues will not be addressed by the government, and the government will not shape up to address all of this, insurgency will persist. Because with what I've been through, I keep on telling, if you review all my interviews, even yung mga nauna pa noon, I was talking, very consistent pa rin ako na the best antidote to insurgency, violent extremism, and even terrorism, it's good governance, aided by a well-disciplined men in uniform. No police brutalities, no military abuses. Ngayon dapat ang pinakamaganda na pagkakataon kasi ang armed forces natin napakataas na trust rating, di ba? Number 1, nagre-reach na number 1. Sana the other agencies will step up, di ba? Para naman, yun yung palagi ko sinasabi na if when I go around, pag nalaman ko na insurgency free yan, tuwan-tuwa ako kasi ito lang yung nagpapatunay na mahuhusay yung mga chief executive pa ng mga LGUs na yan. At yung gobyerno mismo, maayos, di ba? I attended the Mayors for Good Governance sa UP nung nilaunch nila, Mayor Magalong. Yung mga naandun na nag-attend, kaya yung mayor ng Kauswagan, mayor ng Isabela, Basilan. Yung mayor ng Kauswagan, sabi niya, yung nakita niya ako eh. Of course, ang una nakakita sa akin, sabi ni Mayor Magalong, "Oh, I saw Colonel Querubin. Colonel Querubin and I were jailed fighting corruption." Noong naman turn ni Mayor Romel Arnado ng Kauswagan. So, he was sharing best practices. Sabi niya, when I started giving land titles to my constituents and introduce organic farming, nawala na raw yung mga family feud. Yeah. So gone were the days when Colonel Querubin liberated Kauswagan in 2000. And then nung time na nung turn naman mayor ng Basilan, si Hataman. Ang dami na raw nagsusurrender ngayon na Abu Sayyaf. Paano nag-surface lahat ito? Nung nag-introduce siya ng mga livelihood daw, trabaho dito sa mga kapatid natin na mundo. So, gone were the days, sabi niya, when Colonel Querubin was running after them, that eventually led to the rescue of Father Nacorda. So, wala na raw ngayon sa Basilan. Ako talaga ang natutuwa sa nangyayari ngayon na ganun yung pupuntahan na ng gobyerno natin. Kasi sayang ba yung mga lugar? Kahapon nasa Tawi-Tawi ko, ang ganda ng beaches nila. Galing din ako ng Sulu, ang ganda ng Igasan Beach, yung Quezon Beach nila.
Basilan, yung Malabawi, yung mga beaches doon. Pero bakit hindi napupuntahan? Ay kasi nga, di ba, may problema sa peace and order. But ngayon, unti-unti na nawawala na yung mga problema na yan. So sana magtuloy-tuloy lang yan. So ang importante dito is good governance. Good governance. We open the floor for... So open na po tayo sa ating kung may mga katanungan kayo. Marami sila, Colonel. So, sino mo We visited him. Kami nila General Quiapo. Ang sabi niya sa amin Ariel, sinundan ko yung buhay mo, no? Yung journey mo. You were jailed 2006. You ran in 2010, may handicap ka. Of course, you eventually lost, but you were considered winnable. Na-release ka ng 2010. Bakit hindi ka tumakbo ng 2013? Yung ibang kasama mo tumakbo. No? Tumakbo si Senator Rizal Tiveros na, pero natalo na siya ulit. Bakit hindi ka? Ba't nagmelo ka? Ang sagot ko, Gob, sabi ko, if I honestly believe that God carefully planned my life, I have 7 children to take care of. 7 children to prepare for the complexities of life. Yun yung maisasagot ko na bakit ngayon lang. Kasi, this year, hopefully, all of my children will be professionals. Kaya yun yung sabi ko na my biggest achievement. All my awards pale in comparison with what I have accomplished as a father. This time, sabi ko nga, kung pahihintulutan tayo, pagkakaluban tayo ng ating Panginoon, at susuportan tayo ng taong bayan, na manungkulan uli, manilbihan. Handa po tayo. Handa po tayo. To which banner are you running for? Well, I'm still a sabi nga ng mga party mates ko, sabi nga, sir, you are still an illustrious member of the Nationalist Party. So, ako natutuwa lang kasi hindi naman sila every time na may cruise kami, I'm still invited, although there are some na nag-cruise pa, I was denied visa. Kasi may mga sensitive, may mga konting problema pa dahil dun sa past ko. So, nagulat nga ako dahil I have worked with the Americans when we were able to neutralize Abu Sabaya. But meron ako, I'm still considered an international terrorist. So, yung mga kaibigan namin, they even made a certification na if reports reaching the State Department allege that Colonel Kerubin is involved in terroristic activities, that's true, but he's the one killing the terrorists and neutralizing terrorists. Yeah. Sir, along with taking care of your family, ano pa po yung mga pinagkakabalaan nyo, or have you done din para mga charity works or other projects din, personal projects? Yun ang tanong nila nung una kasi sabi nila, Ariel, pwede ba, wala ka na bang pagmamahal sa bansa o Sabi niya. Ang sagot ko nga nung sa mga senior officers ko, sir, lahat na pinagagawa namin for nation building. Lahat nung nag-umpisa ako magtrabaho doon sa kumpanya na pinagtatrabahoan ko, remember nung nagkaroon ng pandemic, lahat na nagtayo ng mga emergency quarantine facilities, yung aming Yun din ang reason kung bakit nabigyan ako ng award ng Philippine Military Academy Tripoli Cavalier Award in the field of private enterprise. So nandun naman lahat yung merit nila, yung mga pinagagawa namin na kumbaga sa lahat ba nung ginawa namin na nag-generate ng livelihood sa taong para sa ating kababayan, unti-unti rin nawala yung mass base ng CPP-NPA, mass base ng mga insurgents. Ganun pa rin yung aking pinagkakabalan ko.
kumbinsihin yung mga tao na even yung mga dating nakalaban ko na tulungan na lang natin ng gobyerno para progreso na. So, I am now a peace advocate, no? Sir, sabi niyo rin po na nabisita niyo rin po yung mga lugar na na-liberate niyo or natulungan niyo po. So far, nabalikan niyo po ba halos lahat sa kanila? At ano yung mga observation niyo rin sa... Well, nanggaling ako sa Tawi-Tawi, no? Where I was assigned 44 years ago. You know what? I really, I was so amazed at what ang dami ng, yung dating detachment ko, yung pasyagan hanggang sa dulo ng puntang Sangka-Sangka, beach resorts na. Samantalang nung linilibot ko na ganyan dito sa arko na to, dito namatay yung 2 tao. Doon sa dulo ng airstrip, doon ko na-rescue noon, o doon ko ni-reinforce ba yung inambush nila na gumagawa ng airport, mga engineering, nasa engineering battalion. So, yun yung naikwento ko lang na ang laki ng improvement na kung maayos yung patakbo ng gobyerno nila nung namamahala. Kasi ang ganda na I haven't been to Jolo, I haven't to Sulu, I haven't been to Basilan. I heard ba na nakita ko rin naman yung sa Lanao del Norte, Lanao del Sur, maayos na rin. Mas siguro pag napuntahan ko na yung Palawan, na kumbaga sa yun nga yung parang playground ko nung araw. I presume maayos na rin, no? Marami na rin na bago. Sir, I guess pagka nag-announce na kayo ng inyong plans for, serve once again, I think ang unang-una itatanong nyo na sa inyo is, what is your thoughts or stand about the Philippine Sea crisis? Yung West Philippine Sea na yan from the very start kasi, alam nila kung where I stand ba. I used to be the operations officer of Westcom noon. And then, when we first, when I came from Palawan, from Bataan, di ba? 1981, 1983 na lumipat kami ron. During those times na from late 70s and mid 80s, no, Marines yung nagmaman ng mga isla dyan sa West Philippine Sea na yan. Kalayaan Island Group. Yung defense plan at that time was called Hammer and Anvil. Meaning, yung Hammer was the intruder. Meaning, yung kung sino man yung mag-a-attempt ba na kung anong bansa yan, no? Yung Anvil naman were the Marines. At that time, dahil nga mabagal naman mag-reinforce, hindi man ganun ka-modern yung ating barko o yung So, the Marines during those times were willing to die with their salty boots on. So, ganun ka-patriotic pa. Ang ganun man, ang tingin ko, lahat naman hanggang ngayon. Kaya, yun lang kailangan natin i-remind ba. Kasi palagi ko, gaya if I talk to the troops, even sa mga civilians, ano ba yung last instance ng ating lupang hinirang? Diba? Pag may mang-aapi, ang mamatay ng dahil sa'yo. Ganun lang kasimple. So, ganun balik tayo doon sa problema na yon. Well, we should be aggressive in asserting our sovereign rights. We might be militarily weak at this point, but I think the government is really doing something, no? Lalo na doon sa sinasabi nila na self-reliance, defense posture program natin. Why? Dati-dati na may SRDP noon pa, pero nawala yan, nagulat nga ako Kasi ang maganda dyan, sa ngayon makikita nila, we have to be aligned, no, sa isang superpower to balance, di ba? May balance of power kasi, di ba? But ako, I am really of the belief by composition lang na we should be self-reliant and not so dependent on sa mga superpowers, no? Dapat kaya natin manindigan na sa atin lang.
So ngayon, we have to align. Kasi sabi ko nga, we are militarily weak. Yun din yung tututukan natin later on. Kasi ang focus natin was sa insurgency. Why? Sa isang encounter ng tropa ko yun, sa Palawan noon. At that time, bagong kuha lang ng China ang Mischief Reef. Sa isang encounter sa Quezon, Palawan. Quezon, Palawan is west ba? Nasa west coast yan. Yun nakalagay doon. We weren't not able to open the laptop. So I had to send it somewhere. Pagbalik sa akin, nakalagay doon, no? Strategic plans of the CPP-NPA. Strengthened foothold along the shorelines. So what for? Kasi yung Mischief Reef na yan is an ideal transshipment point. Not only for firearms, but for drugs, for smuggled goods, for everything. Kasi yung PLA na yan, some of them, alam na rin namin na they are scalawags. Sa laki kasi niyang hindi nga natin alam kung yung mga drugs na nanggagaling na di ba, yung nahuli ngayon hindi nga nila alam kung saan ang source Noon, one time may isang ambulansya pa yata yun na intercept nila, may laman ng mga drugs. Ako, at during those times, nakikita ko na posible namang galing na rin sa Mischief Reef. So, ano ba yung CPP-NPA? Di ba, Mao-oriented, Mao-inspired. China pa rin yan. Yung source ng firearms, allegedly, ng mga secessionist group natin, particularly the MNLF, ang suspetsya nila noon was Pakistan, who is a surrogate of China. So, di ba makikita mo na deeply, ang galing nila na sinuportahan na nila yung mga insurgents natin para naman yung focus ng gobyerno mapunta sa insurgency. Napabayaan natin yung West Philippine Sea. Ang galing nila. Di ba? Ngayon, unti-unti na nawala na address na natin, nagkaroon ng peace agreement sa mga secessionist groups, yung CPP-NPA, headless na rin sila, wala na rin silang no? So, nakakapag-shift na ng focus tayo sa West Philippine Sea. So, ano unang gagawin mo dyan? Aside from yung sabi nga nila, na meron na rin daw tayo ng comprehensive comprehensive archipelagic concept ba? Defense concept nila. Meron yung in-announce na well, that is a right step in the right direction. Yun yung mga dapat gawin din. And then, ang kailangan din, we need now to modernize yung mga units na involved yan sa West Philippine Sea. Like the Coast Guard, Navy, the Air Force, even yung maritime ng PNP, even yung BFAR. So, modernize na natin kasi naiwan tayo no? Naiwan tayo. Sir? Sir, yes, good evening po ulit, sir. Medyo light lang yung question ko. Sir, ano yung pinagkakaabalahan niyo the past few years and paano kayo nagka-unwind or relax? Kasi sa kwento niyo, sir, parang ang hirap yung kasama. Parang mapapapush ako na mapapapush. Ano naman, I still devote some time with my family. Kasi ganun pa rin, every weekend, meron kaming after hearing mass, kain kami sa labas. Hobby, sir? May ba golf or sports ba kayo? Yeah, would you believe, during the pandemic, I trained my dogs. So, makikita naman ninyo sa mga Facebook, yung sa contents ba na yung mga aso ko, I don't give
commands, yung ano, voice o ano. Sign lang, sit sila. Pag ginanyan ko, sila. Pag ginanyan ko, tayo sila lahat. Gusto nyo makita ito. pag gagaya, sabi nila, Sir, para mo naman, parang Marines naman sila lahat. Ganun na, no? Inaral niyo yun, sir? Yung kung paano? Nung una nakulong ako, yung aking warden, yung custodial officer, may aso siya na Labrador Retriever. So pinagawa ko, I requested yung mami niya, si Doktora. Bilan mo nga ako ng Rottweiler. So binilan ako ng Rottweiler. Nung one time na nag-inspect yun si Colonel Bayabos, Larry Bayabos. Oh, Ariel, mahilig ka pala sa aso? Yes, sir. Mahilig ka rin ba sa dog shows? Kahit hindi. Sabi ko, yes, sir. Sige, sama ka. Sabi niya. So, unang sumama ako. Maluwag pa sila noon eh. Sama ako sa dog show sa Alabang. Kapag dating ko na ganyan, tinginan lang sila doon dahil mahaba buhok ko, Pagdating doon ngayon sa world, dito na sa Pasay, sumama uli ako. Siguro hindi na matiis pa ng mga dog owners, sumasali sa dog show. Sino yan? Sino yung VIP na yan? Ma'am, ito. Very important prisoner. Oh, yan yung mga aso ko. Sir, ilan yung dogs mo, sir? I have 7 dito sa Dover, sa San Juan. I have 4 doon sa BRC. Yan, tinan nyo Serious ko lang yan wala akong maririnig na Yan. Kung nag-a-attempt sila, doon na ako sumisigaw na Ayan. Ito naman yung isa. O yan naman, nakadamit pa sila, di ba? Yan. Yan ang libangan ko lang. So kung paano raw, nung dog breeder ako, I used to breed working dogs. Meron ako noon, may Great Dane ako, meron din akong may Rottweiler, Great Dane, may Boxer ako. Pagkatapos may Labrador Retriever. And then I bought a Staffordshire Terrier from PJ Avellana. Yun palang pitbull na yan, fighting line yung nabili ko. Ang tawag ko sa kanya, Gabriela Silang, kasi fighting Kinagat ba naman ako, so nag-kennel reduce ako. Nag-kennel reduce ako. Meron akong boxer ba na nasa loob kami ng kulungan na habang nagsising along na ganyan. Yung isang kasama ko, biglang pinasa sa kanya yung mic na ganyan doon sa Dreamy ang pangalan ng aso. Pinasa na ganyan, alam mo, manta. Sabi ko, okay rin pala itong mga to. Matatalino yung Yun ang mga libangan ko. Na aside from pero nito, nung nagkaroon na ako ng apo nung April 9, may tinitrain uli ako na aso ngayon na bago lang na puppy. Yan ang huli na. Kasi ang susunod, mag-alaga na ako na apo. Yun na yung libangan ko later on, di ba? Ito naman yung tinitrain ko na ang pangalan niya, Hennessy. Nalulungkot lang ako kasi nung bago ko to yung aking isang pug, 2 years old, namatay sa heat stroke. Si Baba. So ito naman yung ko. Oh, yan si Hennessy. Yan. Ano siya? Yan. Oh, yan yung si Hennessy. Shih Tzu?
No, Ay, hindi. it's a white pug. Pag, Pug yan, no? Nakakatuwa lang. Kasi very good. Yun lang yung pang-encourage ko na. So, ano yan? Ito naman yung ano yan. Sa ano naman yan? Flat right yan. Yung tawag nila. So, yan yung ano yan. Yan siya. Ito. Yan. Yan, sit. Yan. Nakakatuwa na ano. Yan ang stress reliever ko. So yun yung sinasabi mo na ano bang pinagkakalibangan ko? Yun, ano siya. Nung una na nagte-train ako ng malalaking aso, lahat nung mga aso doon nung mga kasama ko, ako na rin nagte-train. Hanggang sa na-introduce ako sa mini-pin. Doberman, mini-pin shirt na Doberman. Balit lang yun. So, tinitrain ko siya sa mesa. Alam mo, pag sinenyasan ko siya ng roll, ganyan, sasaluhin ko na sa dulo ng mesa kasi ikot-ikot siya, sa malaglag siya. Kaya doon na lang kasi ang hanap ko lang naman di ba, stress reliever ko. Naghanap ako ng mas gusto ko na yung maliliit na aso. Less ang yung maintenance dati kasi nung bibreed ako, 14 sacks ng dog food. Ang binibili ko sa isang buwan. Plus yung mga shampoo pa niya, hindi ba? Yung shampoo, Sunsilk yung shampoo mo. Naubos na nga doon sa SNR nung punta namin So, wala na yung maliliit na lang. Tsaka mga vaccines. Vaccine, yan. Ano yan? Visit to vets. Magastos. Hindi, pero meron na kasing pet insurance ngayon. Yes. And ako rin, nag-encourage ko rin na mag-insure kayo sa marami yan. Yung Coco Life may insurance yan. Coco Gen may insurance yan. Pet insurance. Yeah. Sir, on a lighter note, sorry. Sige. Ikaw muna. Ikaw? Okay. Sir, on a lighter note, ano yung personal trait mo that you most dear or you most value? And can you share with us? You know what, when I did my, I went on schooling sa Australia noon. The keynote speaker said, success is 80% social skills and 20% acquired knowledge. It's all about building good relationships. Nung nangyari na lahat ito, I have learned but to forgive. Not necessarily forget. Why? Sabi ko, if you love God, di ba? You should love thy neighbor. You should love your enemy. So, anong trait na ngayon? Mapalakaibigan ako. I need to build good relationships. When I joined this big company, puro mga architects, engineers sila, naka-sandals na, So, bakit kaya itong mga to, yung mga kasama ko lahat, may masters, yung iba may doctorate pa, ganyan. Pero mga boss namin, mga successful, mga iba yung management styles nila. I stumbled on this survey by Carnegie Institute of Technology. Ano naman ang sabi niya?
says engineer siya. Success daw is 85% human engineering. It's all about your personality and ability to communicate, negotiate, and lead. Surprisingly, it's only 15% technical skills. So yun yung ano, you should be friendly, you should be ano. Ang tawag nga sa ito sa si Ariel, party animal to. Animal lover, not party animal. May sir, tanong ko lang, so far, ano pa yung mga travels nyo recently, na bukod sa inyo for education, nag-traveling pa kayo more on leisure or more on diplomatic, ano rin po ba? Or may kinalaman pa rin po ba sa work nyo? Alam mo yung, ano pa, kiulit na yung question. Well, ever since po na nakalayo po kayo ulit, Yeah. mas naging mas madalas na po ba ang pag-travel nyo bukod po sa sa education nyo? Yung pag-travel, depende kasi kung if you're required. Kasi I go to office 9 to 6 ako eh. And except if you go on leave, you go, mag-travel ka. Pero sa akin kasi, gaya ng mga cruise kunwari na Nationalista Party, no, na I get to, I really would love to travel sana. If time permits and if I'm, kasi, syempre, pero ilang beses na rin na nasubukan ko na dinala ko yung pamilya, mga anak ko sa cruise. So, I have to catch up with them. Ito yung, may kwento ko rin lang. Kung napanood ninyo yung kay Boy Abundaro na I Cried, meron doon kasing portion ba na one of my sons, right after I got out from incarceration, he was interviewed. Ayun si Alfred. Sabi niya, galing na mag-English niyo. Sabi niya, you can never pull back the time that was lost. I was growing up as a teenager when my dad was in jail. And those years mattered most because I needed him. Nung nakita ko si Pong, yung wife ko, umiiyak. Iyak din ako. Diba? Hindi mo na pwedeng maibalik talaga yung nangyari na yun. I wasn't able to attend once in a lifetime events of my children. Graduation, first communion, father and son nights. Maano talaga, na how I wish I can really pull back the time. Pero siguro we were destined to be ayan, yun ang plano ni Lord para sa atin. But ngayon, ewan ko kasi sabi ko, nung finally I was able to catch up with them, sabi nga daw ni Boy, Manong, alam mo ba na mahal ka ng mga anak mo? Masarap na pakiramdam ko. mahal ka ng mga anak mo. Yeah. Sir, what was the on that particular note, sir, na yung sa family niyo, what was the particular point that you parang realized na I should prioritize my family now? When was that time? When I was jailed. Would you believe nung right after I got out, we underwent a family retreat. My children, they were asked, all of us were asked, what were your darkest moments, happiest moments? So inuna muna sila. Yung my second to the youngest son, nung binasa niya yung darkest moments, when our dad was out there in the field, because we don't know when he will come back alive or dead in a casket. Happiest moments when our dad was in jail, because anytime we wanted to see him, he was there. Alam mo, parang parang hindi ko maano kasi yung sinulat ko magkaiba kami.
Brad, sabi ng moderator, Brad, can you please read what you wrote? Sabi ko, happiest moments. No? When I was out there in the field, hugging the limelight, always in the news. I thought what I was doing then was for my family, for my it turned out self-realization mo I was so selfish. No? It was all for my personal aggrandizement. So nung darkest moments when I was in jail, when my freedom was curtailed. So totoo talaga, what my family needed at that time was my quality time na I denied them. Kasi I was so engrossed with my career. Diba? I was poised to be promoted the first general in my class. A class that produced 2 chiefs of staff. I don't want to be presumptuous to say I would have been a chief of staff. But easily, I would have retired a 3-star general. But lintik na prinsipyo yan. Do you ever, sometimes think that you regret some of the actions that you did in the past? Personally, sir, ako kasi, I've seen you in the news. And really, nung parang unang impression ko sa inyo back then, when you were in the news, was I actually fear you as a person. But now it's like a different story, of course. Ganyan yung comment nila. Ariel, sabi niya, alam mo ba, nakita mo yung mga pictures mo noon? Kamukha kang Hilbride na galit na galit. I was full of anger. Pero makita mo ngayon, I'm all smile kasi I'm at peace with myself, my family, and our God. I have forgiven all those who have wronged me. And I'm even thankful to all my detractors for bringing out the best in me. Nabago na, mukha na ako, nakaka-smile na ako. Masyado nang pala kaibigan kasi sawan-sawa na ako sa gere, sawan-sawa na ako sa... I've been through a lot. Right. Now, going to, first, if you're in the government, you're also going to be formulating laws. And that probably would still make you spend a lot of time in learning doing that. Of course, because either if you're in the higher or lower representatives office, you will have to do that. Yes, of course. That's the reason why I'm going around, trying to consult people, trying to find out their different concerns. No? But I have one in mind na sabi ko it's close to ano naman. No? Sabi ko, kung kunwari palarin tayo, Magna Carta for women. Why? Kasi I've seen how my wife suffered, how the wives of my men who were killed in action, who were disabled pa. So, yun ang probably unahin ko na And then, ang sunod siguro, dahil nakita ko rin na yung kultura natin, di ba, yung tumataguyod sa family, yung panganay na anak. Yun, dapat lahat ng panganay na anak, scholars. Scholars sila. Di ba, ang daming scholars ngayon? Si mayor may scholar, si congressman may scholar, si senator may scholar, ang dami scholars ngayon. Bakit hindi nilang natin din para sigurado tayo na yung pera ng gobyerno, pera ng taong bayan, mapupunta talaga sa magandang patutunguhan. Gawin lahat scholar. So they become productive. Test the scholar. Diba? Yes. And then kung papayagan pa rin nila, naisip ko dahil senior citizen na ako 3 hospitalization din. For seniors. For seniors, no? And the rest, doon na natin tutukan sa modernization ng armed forces, modernization ng men in uniform. When you say modernization,
you're talking about modernizing even their salaries, their mga ibang housing, for example, everything from equipage to their morale, no? Sir, aside from that, medyo ang politics now is very parang stressful for a normal Filipino. In a normal Filipino household, people just want to put food on their table like 3 times a day. But even that, parang hindi nila kaya minsan na once a day. No, there's still hunger. How would you address po siguro, sir, yung particular na problem na yan? Yung siguro to have them have food on the table. Well, tututukan natin, no, yung kakulangan ng trabaho. And food security po ba? Yeah, tututukan natin yan, no? Kakulangan ng trabaho, and then even yung yung pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin. Kasi yan ang nagpapahirap sa atin. Nagbibigay pa ng gutom, nagkukontribute sa gutom at saka kahirapan. Tututukan din natin yan, no? At sabi ko nga pupuksain din natin lahat ng mga kriminal, no? Yung mga mandarambong, yung corrupt, yung mga traidor. Yan? Hindi tayo nagko-compromise sa mga ganyan. And nakita naman nila na walang takot nga tayo na lumaban kahit kanino. Nice. Aside from that, sir, what's your stand on the SOGI equality bill? Alam mo, sabi ko, kung basta productive ba yung tao, dapat bigyan natin na it's sabi nga equal rights. So sa akin, I don't discriminate, I don't tayo, no? Marami kong mga kaibigan na ang gagaling nila, may kanya-kanya tayong talent eh. So ang lang talaga di ba, respeto at pag-intindi. Sir, do you find it absurd na parang yung word na equality, they're still asking for it pa? Parang hindi na lang automatically given to them. They need to be... Hindi, may kasi, depende rin sa yan. May mga bansa na okay na, may maaring sa atin ng mga Pilipino, hindi pa tayo, papunta pa lang tayo doon. No? Pansinin mo, di ba? Tayo masyado tayong, mo yung Catholic, dogma. Very conservative, Pero, mismo na nga rin sila nagsasabi na, di ba? Dapat, karapatan nila yun. Thank you so much, sir. Sir, what was the reaction of your family when you announced na you wanted to run again for a position? To be honest, ang hirap kong kumbinsin sila kasi sabi nila, Dad, sabi nga ng miss ko, ang sarap na ng tulog natin sa kutsyon, bababa ka na naman sa banig. I got out of the service. I don't own any house outside camp. I cannot even buy a brand new car. That's really, sabi nila, hindi totoo na ganyan, no? I have savings, no? Ang alam ko na siguro, I had wrong priorities. Mas mura kasi yung Ginebra San Miguel at saka beer doon sa detachment. So, di ba? Kaysa maghulog ka ng bahay, nakalimutan ko yan. Hulugan pa. So, yun yung at first, medyo sila. No? Pero ngayon, naniwala ka, lahat sila. Kaya nga ito si Alfredo, palagi sumasama sa akin. Nung mga bata sila, nakakatuwa ba dahil, di ba, tumakbo ko. Ang nangampan niya sa akin yung anak ko. Ito si Alfred, iniimbita ni Governor Ed Panlilio noon. Nagkita kami ni Senator Lito Lapid sa Cartar. Doon sa
dinagyan sa Iloilo. Pinakita ko yung merong footage ba na nakuha sa Karkar. Ang sabi niya, nung inakbayan niya ako, sabi niya, pare, balik ka. Sabi niya, kailangan ka ng ano. Pero ito yung ano niya na, pwede ko kasi inauthorize na niya ako. Sabi ko, pwede ba, Sen, i-share yung pinadala sa akin na, na footage pa? Pare, sabi niya, i-share mo kasi nung time na nangangapa. Sabi mo, balik ka uli. Ako ka uli. Sama-sama tayo. Sino lang ba mo? Sama ni sir. Ito yung dapat sa Senado. So sabi niya, ito dapat sa Senado. Alam mo, nung sinabi ko sa kanya yon, pare, sabi niya, gamitin mo yan. Hindi, akala ko kasi mahal ka maningil eh. Kasi social ka, diba? Para, hindi, gamitin mo. Nung kampanya ng 2010, yung anak mo nakasabay namin, pinapaiyak niya yung crowd. Hindi ko lang alam sa kanila kung yung daughter ko ba o si Alfred. No? Si Alfred, nagsasalita yan sa Pampanga. No? Yung si Faye, yung doktora, yun naman ang iniibitan nila no, sa El Shaddai, sa mga ano ba. Yun yung sabi ko na wala akong pinagsisisihan sa nangyari sa buhay ko kasi if I honestly believe that God carefully planned my life, idinaan ako sa ganyan na pagsubok para ihanda rin yung mga anak ko, nakulong ako, I'm feeling ko somehow it made them stronger ba, yung parang kung kaya mga ganyan na adversity o ano kaya nilang manindig, kaya nilang tumagal kumbaga sa akin. So yun yung sagot ko ron na hirap ako nung una pero ngayon okay na. Sir, na-assure niyo na ba sila na